Can you dig it? Can you dig it? The Warrior yun, Warriors. The Warriors. Warriors. 1970s action jam. Warriors. Nagpapaka-nerd ako sa 1970s lately. Come and play. Warriors. May bote may bote pa eh. Come out to play. Yan, that's my nerd brain. Sorry na. Welcome to the show. Yeah. Welcome to the show. Welcome to this shit. Prepare to regret your decision for listening to us. Kung sensitive kayo, pwede na kayong... Yeah, click away. Okay lang yun. We understand. Well, anyway. Last time, nag-ahon ako. Nag-bike ako paahon. Siyempre, nakakagutom yun, di ba? Oo. Sakto may tindahan dun sa may bridge. Dun sa may inahunan ko. Oh. So, nag-stop over muna ako saglit. Tapos nakita ko, merong dong chichirya na naalala ko nung bata ko, favorite ko, yung halo-halo. Yung kulay orange. Yung halo-halong... Pampulutan na lang yun eh. Yun nga eh. Halo-halong green peas, cornix, ganyan. Mukhang pagkain ng manok. Joy Ding Dong. Yung Ding Dong. Parang ganun nga. Pero ang malupit doon, hindi ko na siya na-enjoy as much as I want to. Dati kasi na-enjoy ko siya syempre nung bata ako. Bata ka eh, malasa mabetchin eh. Yun nga poisonous eh. Umami, tawag umami. Hindi ko lang magets bakit ngayon hindi ko na siya ma-enjoy. Ano nangyari? Nagbago ba yung taste ko o sadyang tumanda lang ako? Hindi ko na gusto yung pagkain pambata. Di kita masasagot dyan kasi na-enjoy ko pa rin yun. Talaga? Yung chippy, yung zesty chippy, yung maliit din. Yun, masarap yan eh. Masarap pang pulutan. Pero ko pa rin na-enjoy ko pa rin naman yung Clover. Clover. Titong-tito. Yung Nova. Ganun. Nova, masarap yung sweet and spicy. Hindi kasi ako masyadong fan ng mga high-end na chichirya, yung Pringles, yung Lay's. Mahal kasi. Yung nga, masyadong pang rich kid eh. Pang rich kid. Tsaka tipong yun yung tipong nakakotse kayo, tapos magra-rides kayo ng malayo. Guys, did you bring some chips? Tapos may maglalabas ng Lay's, tsaka Pringles. ganun yung feel ko dun eh. Parang, ganun nga. Oo. Meron din naman meron din naman ako na-enjoy na low-end, yung tawag dito, yung Siga, alam mo yun? Ay, Siga, yung may drawing ni Noodle. Drawing ni Noodle. Yung sa Gorillaz. Tataka dati ako doon, di ba sila nakasuhan ng Gorillaz noon? Hindi naman nila ni-release international yung product. Kasabagay, Pero grabe plagiarism yun. Tangay na bootleg. May mga iniba-iba sila na costume nun eh. Kaya parang halata. Pero yung mukha kasi, Noodle talaga. Si Noodle talaga, yung sa Siga na cornic. Pero ang tapang nung Siga, ngayon ko lang na-realize. Yung lasa niya, no? Yung cornic ng Siga. May siya, para siyang ano ba yun? Magarlic. Mabawang siya. Hindi siya pampulutan kasi tatamaan ka kaagad kasi nga mabetchin. Ayun nga poisonous. Di ba? Tayo na usapang chichirya po. Usapang chichirya kami dito. Hindi nga lang, parang medyo nasad lang ako kasi dati ang saya kong kumakain ng halo-halo eh. Yung kagaya ng Ding Dong. Yun yung Ding Dong na enjoy ko pa yun eh. Mahal kasi nasa maling lugar ka. Siya, pagod ka eh. Gusto mo lang malaman yung chan mo eh. Kaya ganun. Siguro. Gusto ko lang kasi may ngatain saglit. Kasi hindi naman ako masyadong nagutom. Parang gusto ko lang may nguyain. Siguro kung chill ka, yun. Nanonood ka ng movie, try mo, bumili ng halo-halo. Na-try mo na ba ihalo sa kanin yung chichirya? May suka. Yan nga. Masarap, para sa akin. Ako sa'yo. Sinubukan ko yak. Sabi ko, hindi pwede. Ay, dipsy. Yung dipsy, yung fish cracker. Ang saya nun, gagi. Kapag ihalo mo sa suka, yun. So yung kropek. Ayun. Pero yung piatos talaga, hindi ko na siya ma-enjoy ngayon. Talaga, para sa masarap. Yung ang paborito kong flavor ng piatos, yung Roadhouse. Kulay red yun. Yun lang, tapos wala na. Wala, cheese guy lang ako eh. Sweet and sour, yun. Yun yung gusto ko. Yun. Pero yun nga, parang akong kumakain ng papel. Ganun yung pakiramdam. Lasa, so nipis kasi. Parang kumakain akong cardboard. Exactly, ganun. Ang nipis na kasi niya, kaya hindi ko na talaga ma-enjoy. Tsaka may mga instances din kasi na kapag hindi ka naman masyadong gutom, kumain ka ng chichirya, ang tendency nun, parang magkaroon ka ng yung utak mo parang walang laman after mong kainin. Parang hangin lang. Mabusog ka lang din. Pero may magugutom ka rin.
Baka nga dahil sa edad ko yun. Sa edad na natin yun. Nag-iiba na yung taste mo. Ang inausapang chichirya. Ba't naging ganun yung umpisa natin? Kung nag-bring up ng halo-halo. Recently, nanonood ako ulit ng mga napanood ko ng film dati. Gaya ng? Naalala mo yung, may movie kasi dati na lumitaw dito sa Pinas, yung Kisap Mata. Ano? Yung si Charo Santos, Jay Ilagan. True story yun, di ba? Based on true story siya. Tapos kakilabot yun. Ang sobrang scary niya kasi napanood ko rin siya sakto. Spooky season, October. Ganyan. Ang una kong kasing experience dun sa movie na yun, sa Kisap Mata, naalala mo yung Studio 23, di ba? Siyempre. Pinapalabas dun yung Tanghaling Tapat pa. Tapos nakita ko lang yung mga clips. Bata pa ako nun, siguro grade 3 ako, grade 4, ganyan. Tapos parang nagigets ko na kung ano yung nangyayari dun sa movie. Parang something natatahi-tahi mo. Parang evil to Kasi nag-commercial di ba? So segment lang yung mapapanood mo. Tapos di ko na tinapos, bahala kayo dyan. Pang matanda naman ng movie yan Mas gusto ko cartoons, ganyan. Cartoon Samurai X. Yung palabas dun sa Studio 23. Yun nga. Tapos nitong na ako, adult na ako. Nitong gurang na ako. Joke lang. Baka magalit yung mga kaedad ko sa akin. Kung gurang ka, pa ako? Elderly. Ka na, ermitanyo. Ayan. Ni-revisit ko siya ngayong 30 na ako. Yung malawak na yung pangunawa mo. Pinanood ko siya gabi pa madilim talaga. Talagang patay lahat ng ilaw. Nakakadagdag talaga sa atmosphere Nakakatulong. And then yun nga, nung umpisa pa lang nung film, meron ng part sa'yo na parang, oh my God, saan pupunta to? Parang kikilabutan ka. You're on the edge of your seat. Yung storya kasi nun, di ba? May dynamic kasi na ganito di ba? Family sila of 3. A father, a wife, and the daughter. Si Charo Santos yung daughter. Tapos, dun sa umpisa ng film, nagtapat yung anak niya sa tatay niya na buntis siya. So, syempre, di ba, typical reaction ng tatay, buntis ka? Kaya ka bang pakainin yan? Kaya ka bang buhayin? Sino tatay niyan? Ganun. Ba't di mo dinala sa bahay? Tapos every now and then, yung nanay, habang nananay, tumitigil, tumitingin-tingin sa kanila. Parang dun pa lang, kita mo na kung ano yung nangyayari sa kanila ano yung dynamics nila. Ibig parang reaction na nanay, shit, patay. Parang wala talaga siyang say. Ganun. Hawak siya sa leeg. Yun kasi, yung point kasi nung film na yun, meron yung tatay, merong stranglehold sa family niya. Particularly sa anak niya sobrang obsessed siya for some reason. Obsessed siya na overly protective, ganun. Pero as the story goes, siyempre, pinakilala na yung lalaki sa kanya. Nagpakasal pa sila. Pero after nilang magpakasal, mag-asawa na sila, kailangan, yung unikahihan niya tsaka yung asawa niya, manirahan kasama nila dun sa bahay ng babae. Parang weird, no? Sobrang weird, di ba? Tapos, ramdam mo na parang may horror na merong something sinister dun sa bahay na yun Which brings me to this next point. Kahit pala yung bahay, nagiging character din siya sa story. Di ba? Parang bahay lang yan pero may personality siya. Parang siyang peeping saksi. Ganun. Painom nga muna ako. Mauhaw ka na naman. Sorry about that. Anyway, to continue. Makikita mo kasi doon yung demeanor ng father. Kilala mo si Vic Selayan, di ba? Ayun, yun. Oldest name. Oldest. Ayun. Tapos Google nyo na lang para... Ayun. Tapos umpisa pala makikita mo na kung ano kaagad siya. Siya yung master, siya yung warlord dun sa bahay. Ganun. Kasi dati siyang police dun sa story na yun. Typically, di ba, pag father figure tas police, kung minsan stricto. Commanding. Commanding. Siguro demanding na rin. Ganon. And then yun, makikita mo nga doon yung dynamic nila na hindi talaga settling Parang hindi ka at ease kapag pinapanood mo. So, ang nangyayari, habang tumatagal, di ba, dapat mag-honeymoon sila, hindi natuloy dahil ayaw nung magulang na... What? ayaw ng magulang na matuloy yung honeymoon nila. The hell? Pero ginawa pa rin nila. Tapos lalabas sila bilang mag-asawa for the first time. Sumama pa yung tatay. Kitang-kita mo kagad na yung tatay. Nakabakod pa rin. Nakabakod, hindi lang siya basta
Ano lang yung nagiging father figure, nagiging obsessed siya, parang very possessive dun sa uni kaihan niya. So sabi ko, oh my God, saan papunta to? Parang alam ko na to And then yun, spoilers, I guess. Spoiler alert. Na-reveal din halfway through the film na meron pala silang incestuous relationship. Holy shit. Diba? Pero hindi naman sinabi explicitly, which is yun yung kagandaan sa story na yun nga that's what I applaud. Hindi siya graphic. Hindi graphic. Parang inano lang sa audience na ito yung nangyayari. Suggestive. Suggestive. Ganun nga Yun. Tsaka natuwa lang ako na hindi nila blatantly sinasabi. Hindi explicitly sinasabi na may nangyayaring malaswagan yan. Pero alam mo may nangyari since yung unikaihan niya bata pa, may ganun na. Leave it to your imagination na lang. Kaya nung tumanda na yung anak niya, yung unikaihan niya, kailangan nang umalis. Hindi niya kaya kasi akin ka lang. Ganun yung tatay. Tapos yung asawa, syempre, caught in the middle, parang anong gagawin ko? Asawa ko to pero ayaw niyong kasama ko siya. Kung aalis ako, hindi siya kasama. Tapos yun, hindi ko nasasabihin yung nangyari sa ending, pero it's truly dark. After kong panoorin, parang parang ang dumi sa pakiramdam. Ganun yung napaligo ka, ganun. Di naman. Napaano lang ako, natanga lang ako kasi wow. May ganito palang storytelling sa Pilipinas. Di ko alam. Yun nga yung kagandaan ng movie noon yung parang pinag-isipan yung storya. Unlike, ewan ko, may mga film naman na ngayon na maganda pa rin pero hindi napapansin. Yun nga din Yun nga din puro kasi puro puro rom-com. Hindi lang rom-com, mga comedy na corny. Yun nga. Diba? Alam mo, nagiging palusot na lang nila. Baka hindi lang talaga para sa'yo yan. Very subjective yan. Actually, hindi rin sa ganun. Kasi gusto mo rin naman tangkilikin yung sariling atin. Kaya lang, give us something of substance. Give us something worthwhile. Gusto ko kasi, kapag after kong panoorin yung film, ito yung definition ko ng great film Kapag halimbawa, napanood ko na siya, after a day, isipin ko pa siya. After a week, maaalala ko siya. After a months, years, maaalala ko pa siya. Yun. Ganun yung nangyari sa akin sa Kisap Mata. So, yeah. Great. 10 out of 10. Dito ko lang. Kung alis. Yun. Si Vic Silayan. Si Vic Silayan. Nandun si Charito Solis Wala siyang magawa. Basically, bitch niya yung yung anak niya tsaka asawa niya. Hawak niya sa leeg. Ganun ba talaga kapag yung parent mo, dating member ng police force. Hindi naman laging ganun, di ba? Hindi naman lahat. Yung ibang case lang sila, disturbing lang talaga. As in, may sayad lang talaga yung tatay. Yun nga din psychopath ba yun? Psychopath. Pagka ganun. Hindi naman ako psychologist to say. Ikaw ba, may ganun ka rin mga experience sa mga films yung naglo-look back ka tapos wow, ganda pala rin nito. Anong film ba? Recent napanood ko yung yung Harakiri. Yung samurai film na dati pa, black and white. Naisip ko pa rin na bullshit pala ng Bushido Code. Kasi yun yung message ng movie na parang minamock niya yung tradition nila noon. Okay. Kumbaga may pros and cons, ganun. Okay. Meron ka bang experience na parang nadumihan ka after mo panoorin? Oo. Gaya ng... Teka lang, isipin ko. Yung The Martyrs, naalala mo yun? Ay, gago, oo. The Martyrs. Pucha, napaligo ako nun Nakaka-stress yun, puta. Yun yung horror na nakaka-stress. Bandang dulo na. Oo. Yung parang, holy shit, ano nangyayari? Ang brutal, parang excessive yung violence dun, puta. Tsaka yung tsaka yung Midsommar. Yun. Hindi ako fan ng movie na yun. Nabuisit nga ako dun Talaga? Parang The Wicker Man ni Nicolas Cage. Kulang na yun. Not the eyes! Not my eyes! All of my eyes! Gago, love na love ko yung si Nicolas Cage. Bata pa lang ako. Hindi ko pagpapalit. Oo naman. Pero alam mo, may mga effect din sa akin yung mga war films Oo, Saving Private Ryan nga. Pag naalala mo, emotional ka Dramatic kasi yung Saving Private Ryan. Yung napanood kong war film. Recent lang. Alin yun? Yung mahaba All Quiet on the Western Front. All Quiet on the Western Front. Yun. Parang
na-depress ako sa ending. Yung parang, yung may shot doon na this is the face of war. This is the cost of war. Wow. Pinaka-scary na napanood kong war film, yung, ano bang title yun? Yung Threads. Hindi ko alam yun. 1984. Very Orwellian film, actually. Talaga? Ang nangyari kasi doon, siya, fictional story siya, pero close to reality, which is really scary for anyone. Kasi ang nangyari doon, may conflict yung Iran tsaka yung United States, if I remember correctly. Nuclear war nga eh. So, ang mangyayari nun, everything will be disseminated. Yung humanity lost. Tapos, balik tayo sa unang civilization na parang nag-reset. Holy shit. Pero ang brutal kasi doon, kahit sino talaga victim doon pati bata. Tapos, lahat mayroong radiation effect sa kanila yung war. Tsaka, talagang basically, hopeless yung buong movie until the end. Tapos after ko siyang panoorin, tangina, nakakalungkot. Scarred. Kasi ang ma-realize mo doon, kapag nag-declare ng nuclear war yung isang bansa, delikado. Tapos tayo. Lahat. Wala, hindi na importante sino yung tama, sino mali. Wala, tapos na eh. Wala na. Reset tayo na. Yun din. Nung napanood ko nga yun, sabi ko, walang-wala yung Saving Private Ryan dito. Yung Threads. Ano siya, British film siya, TV movie siya. Parang naalala ko yan. Ang trademark doon na scene, yung merong police na merong bandage sa muka. Ay, naalala ko iconic yun eh. Tsaka yun nga, naging dystopian nightmare siya. Kasi basically, everybody is trying to kill each other for survival. Para makakain. Ganun, Tapos, merong isang dun sequence dun yung mga bata pa sila pero nag-procreate sila kasi they don't know any better. Kasi nga, wala na lahat walang education, walang water system, walang tamang food supplies. Lahat sila nagsiscavenge talaga, yung particularly dun sa story, yung Britain, ganun. Kilabot pag napanood mo yun, parang ang dumi. Promise, hindi mo akalaing may ganung mangyayari depressing sa atin. From start to finish. Umpisa pala nakakatakot na Tapos nung finally, nung nag-hit na yung nuclear bomb, wala na. Parang, tiyung! Yun na. isang lang, split seconds lang. Ganun lang. Parang nabago na yung buong buhay mo. Just like that. Bago na yung diskurso ng buhay mo. Very, very suggestive na eto tayo kung hindi tayo mag-aayos as human beings. It's a work of art no? Ganun. Some people have problems with war films kasi ang nangyayari daw, kapag gumawa ka ng war film, pro-war ka. Hindi nila naisip na anti-war din naman yun. Nalala mo yung Grave of the Fireflies? Naman. Sinasabi nila pro-war daw, pero anti-war naman yun. Ayoko nang ulitin yun. Ayun, based on true story din. Hikbi ka dun Yun din Tsaka may mga part din sa akin na nagsasabing, bakit ba problematic sila sa war films? Yun nga rin, hindi ko magets Ayaw ba nila ng reality? Yun nga yung pinaka-anti-war na animated film na napanood ko Grave of the Fireflies Kasi pinakita doon yung horrors nung nung atomic bomb, di ba? At yung effect nun sa tao. Kaya sinasabi nilang pro-war yun. Sino nagsasabing pro-war yun? Anyone na nakapanood. Kasi may mga iba offend sa war films Di wag sila manood. Pero may isa naman yung sobrang hindi naman sobrang tindi, pero nakakagago. Yung alam mo yung Jarhead? Oo. Yung movie na Jarhead. May term doon mga Marines. Mga Marine na mga Marines na douchebag. hindi yun pero yung point ko kasi, yun yung sad thing about being a soldier. Kasi, pupunta ka sa ibang bansa, far away from your home. To die. Thousands of miles away from home to probably die, for hopefully it won't happen, pero reality mo rin yun. And then, ang mangyayari, malalaman mo yung asawa mo sa bahay. Back at home, may kinakalantari yung kapitbahay mo na hindi mo kasundo. Yan yung reality. Yan yung reality ng may tawag sila dun mga Joni ba yun? Jonies. Mga Joni, yung mga unintentionally nagiging cock. Wala naman silang magagawa kasi nakadestina sila sa malayo. Pero ba't mo gagawin yun? Kawawa naman yung asawa mo, diba? Soldier. Assholes. Kaya yun, beware. Tsaka mahirap maging sundalo Kasi pag natapos ng gera, saan ka pupunta?
Di ba? May PTSD ka pa. Actually, yun nga din yung nagiging issue ng karamihan sa mga veterans. Pag uwi nila, parang disoriented sila. Tsaka pakiramdam nila outcast. Yun nga di ba? Kaya may part sa akin nagsasabing, ayoko mag-isundalo, baka yun yung mangyari sa akin. Hindi mahirap, magiging suicidal ka Hindi tsaka kahit anong tingin mong tikas mo, kapag napunta ka sa war. Pag nakita mo yung horrors of war, kahit anong siga mo, kahit anong tigas mo, talagang... magiging shell-shocked ka yun yung problem dun. Kasi na yan makikita mo sa harap mo yung buhay mo. Parang... nag-a-unfold. Nag-a-unfold sa'yo. Ito na ba yung reality ko after I served my country? Diba? Saklap. Nakakalungkot. Yung yung Letters from Iwo Jima. Tsaka yung sumunod dun. Flags of Our Fathers. Flags of Our Fathers. Ang nakakaiyak din. Ang dramatic din nun Pero mas nalungkot ako sa Flags of Our Fathers. Ako din. Kasi yung nangyari sa kanila, na nilulook up sila as heroes. Tapos parang, hindi kami yung hero. Yung mga namatay dun. Yun yung hero. Nakasurvive lang ako. Ganun yung mindset nila. May scene nga dun, di ba, yung nagpapa-autograph sila dun sa Survivor. Tapos yun lang yung tingin sa kanya. Celebrity lang. Hindi yung sacrifice niya. Hindi nyo ba nakita yung sitwasyon namin dun? Parang ganun. Ang pangit sa pakiramdam talaga, puta. Kahit hindi naman ikaw yung nasa battlefield, ramdam mo. Anyway. Upload sa mga ganong kudos dun sa mga ganong film. Pinapa-realize sa'yo yung reality ng buhay. May isa pa ako napanood yung title Come and See. Hindi ko alam yun. Ayun, if I'm not mistaken, Russian film siya. Okay. Ayun talaga, ang brutal din nun. Kasi dun sa mismong film, gumagamit sila ng live rounds. Holy shit. As in, totoong baril? Totoong bala daw talaga yung ginagamit para authentic. Ewan ko, may mga baliw din siguro. Akira Kurosawa shit. Yung Seven Samurais, gumagamit daw sila ng totoong arrow. Yun nga, for accuracy din. Tsaka... kung may tamaan na actor. Ang psychology kasi dun, gusto nila magmukhang, tawag dito, magmukhang legit yung reaction ng mga actors, ganun. Yun yung kwento kasi dun, Belarusia versus Germany. Nazi Germany. 1940s. Hindi. 1980s na film siya. Pero yung settings niya, 1940s. Syempre. World War II. World War II. Ayun. May makikita ka doon po yung sinusunog yung mga bata, yung mga nanay. Alam mo naman yung mga Nazi noong time na yun, di ba? Sobrang dark. Tapos meron dong isang scene yung sexual assault. Yung teenager may sexual assault na mga Nazi doon. Hindi pinakita yung actual na yung nangyayari. Actual assault. Pero alam mong nangyari kasi may blood. Alam mo na yun, yun nga. That's not something that you should be looking back. May mga ganong actually lahat ng war films ganun, ayoko nang balikan So parang had enough. Na-stress na ako Alam ko na yung story. Ayun, and hats off to the soldiers. Ganun lang. Salute. Salute. You know what I don't understand sometimes? Alin? Yung mga sneakerhead. Actually, para sa akin, napaka-problematic ng eksena na yun. Yung mga hype shoes. Yung mga nangongolekta ng sapatos. Tapos sobrang mahal. Tapos ang gagawin lang i-display sa bahay. Ano yun? Silver sapatos, di ba sinusuot? Kaya nga, hindi ko gets Alam mo, sabi ko nga pag ako yumaman, bibili ako ng pinakamahal na hype sneaker. Yung Jordan 1, Dior. Basta mahal, as in. Tapos magsiset up ako ng video, sisirain ko. O kaya laspagin ko. Kasi ito naman silbi ng sapatos, di ba? Ginagamit. Para kang yung mga Maraming iiyak siguro na sneakerhead. Para kang, tawag dito, para kang kakain ng karne sa harapan ng vegan. Sa mga vegetarian, kakain ka ng karne sa harapan nila. Ganun nga. Ayun. I don't have any problem with the actual people, but I do have some problems with the idea of collecting shoes and then just displaying it. Isn't it meant to be worn? Oo. Diba? Kaya may tinatawag nga ng mga beater na sapatos kasi gagamitin mo araw-araw, di ba? Yun nga ako, sapatos ko puta, warak na lahat Parang okay shoes lang ako Ew. The joke lang. I'm proud. Hindi ko rin matripan yun yung sa okay. Parang, may mga okay na malinis. Tsagaan lang. Ayun nga. Yun nga lang. Okay nga
Fan ako ng ukay-ukay eh. Most yung mga damit ko ukay-ukay. Lately, hindi na rin ako nakaka-collect. Balik tayo dun sa collection. Sa collection ng shoes. Wala na, may mga collection ka ba ikaw personally? Ako wala na eh. Dati tinry ko, pero di ko pala afford. Yung? Mga action figures. Ako rin. Tapos, di ko pala afford. Sige, give up na ako. Ako tinamad lang ako eh. Tsaka, sa sitwasyon natin, parang, yung pera natin, dumadaan lang sa palad natin. May time ka pa ba para mangolekta ng mga ganong bagay? Tsaka nakakaumay kayo. Pag nangongolekta ka, pag araw-araw nakikita mo yung collection mo, tangina gusto kong dagdagan. Tapos gagastos ka lang ng gagastos. Tapos wala na namang pambili ng collection. Tapos tatamarin ka na. Ganun nangyari sa akin eh. Yung mga collection ko, tinambak ko na lang din. Kasi pag pinamigay mo nga eh. May binigay ako sa'yo eh. Buraot ka kasi. Joke lang. Appear. Siyempre, proud. Proud. Ang kupal ang puta. Ako na nga nagbigay sa'yo. Ako pa nakakusa ng buraot. Anyway, dun sa sneaker nga, parang hindi ko magets yung hype. Kasi itong design na to dati pa or may specific silang tinitignan para ba't ganun kamahal. Magkakamukha lang sila lalo na yung mga Jordans. Yun din, mga hype shoes. Hindi ko talaga naintindihan yung idea eh. Tsaka bakit hindi mo susuotin? Di ba kapag hindi mo sinusuot ng matagal yung sapatos, nababasag yun? Nasisira eh. Di ba? Kung nagka-crunchy yung sole. Puta. Di ba? Hindi ko pa naman naranasan yun, pero nakwento sa akin ng nanay ko, mayroon siyang footwear na matagal niyang di sinuot. Tapos ang sinuot niya, nadurog sa paa niya. Yun. Lumubog yung paa niya. Siguro pag naririnig tayo ng sneakerheads ngayon, sasabihin sa atin, lalo ko yung pambili. And then makukupalan sa atin yun. I don't care. Di ba shit? Ang stupid nung idea eh. Lamin mo nga sapatos mo. Gawin kong dinuguan yun. Dapat sinusuot, hindi tinatambak lang. Okay. Siguro sa kanila, ano na yun, parang self-gratification sa kanila yun. Luho lang talaga. Parang, ewan ko ba, baka naaaraw sila dun. Siguro they feel good about themselves. Meron ganitong sapatos na worth million, gano'n. Tsaka yung gumagaso sila ng hundreds of thousands. Hindi lang hundreds of thousands. Millions. May mga para sa sapatos, millions. Yes, ganun ka. Para sa akin ka problematic yung eksena. Nga, problematic nga. I'm sorry but it's fucking stupid. It's so dumb. Kinda. Sa kanila, pero sa kanila hindi eh. Parang minsan sinasabi nila investment din nila kasi pwede na i-resell. Ganun. Basta since maliit na portion lang naman yung naiintindihan natin sa mga yan eh. Yun nga, pero yun nga, ang pinag-uusapan lang naman natin dito, yung surface level lang eh. Yung mga pumipila ng madaling araw sa Jordan Manila kasi may bago labas na ganito, na Travis Scott daw. Tapos nakita ko yung design. Pangit, di mo ko mapapasuot niyan. To each their own eh. To each their own eh. Hindi naman natin sila fino-fault entirely, no? Pero ang weird lang nung scene na yun. Tama ka. Problematic. Para sa akin, problematic lang. Sa bagay, ano pa nga bang masasabi natin dito? May mga nangungulekta nga ng mga libag. Libag? Libag. As in literal, libag? Libag sa, mula sa katawan nila. Kinukolekta nila, libag. Saan mo nalaman yan, puto? TL motherfucking C. What? May ganun. Holy shit, ang creepy. Alam ko sa TLC ko nakita yun eh. I might be wrong pero may nangongolekta ng libag. Tapos, gago sa jar. Sa jar. Pinulo niya? Siyempre, gago. Meron pa nga yung yung belly bottom niya, ganun. Doon niya kinukuha. Yung dumi doon sa pusod niya? Parang ganun, Yak! Pagkakatanda ko, yun eh. Sana tama ako. Alam ko talaga may nangolekta ng libag eh. Ganun. Lapin ko nga yan. Alam ko meron talagang ganun yung kinukolekta, yung libag, ganyan. Madaming weirdo sa mundo. Sa TLC, daming weirdong storya din. Naalala ko din, nagpakasal sa kotse niya. Putang. Tapos yung mahilig kumain ng buhok. Ayun, Grabe yun, yung naipon na yung buhok sa sikmura niya. Dito sa Pinas may ganun ding kwento eh. Batang babae siya na kinakain lang niya yung buhok niya kasi wala siyang makain yata. Ayun ang yun yung talaga, iba na yun. Poverty na yun. Poverty na yun. Pero yung trip lang kumain ng buhok. Ano pa kayang kawirdohan ng mga tao yung lilitaw na hindi natin alam? Tapos yung sino ba yung na-inlove siya
anong tawag sa rides na yun? Sa amusement park. Napag-usapan natin to dati. Napag-usapan natin, di ba? Yun talaga ang weird nun. Weirdest. Nandun lang siya sa lugar. Weirdest shit. Nandun lang siya sa lugar yun nga, sa amusement park. Wow. Sa carousel. Na-inlove siya sa carousel. Holy fucking shit. Meron pa nga, di ba, yung nakikipag-sex sa kotse? Yun nga yun. Nagpakasal sa kotse niya. Hindi sa loob ng kotse ha, na may kasamang tao. Yung tambucho. Kotse talaga. Pinapasok niya si Junjun dun sa tambucho. Ano mga Amerikano? Nga, usually American yun eh. Di naman lahat, pero yeah. Pero mostly taga-South. Usually nga sila yung gagong kupal. Pero usually nga, sa US nga nangyayari yun. Baka naman kasi sila lang yung documented cases. Sila kasi documented cases. Baka sa Europe, mas weird. Tsaka, ito pa isa, napaka unfair namang sabihin na yung mga serial killer, mostly, mga white people sa US. Sila lang yung documented. Well-documented. Gagi sa Japan meron. Mas malala. Sa Korea nga eh. Sa Korea. Diba? Meron sa India. Sa India. Sa India, bata, Ay, oo. Serial killer na bata. Pumatay siya ng baby. Parang pagkakatanda ko, binagsakan niya ng malaking bato yung baby. Ganun. Dahil? Just because. Just because he can. Tsaka pag titignan mo yung itsura ng bata, parang asshole na bata eh. Asshole Indian kid. Tapos, ilang taon lang siya? Hindi ko alam eh. Pero less than 10 years old yun eh. Holy shit. Tapos, alam ko na siya, nakulong siya. Tapos pinakawalan din siya nung naging teenager na siya. Tapos pumatay uli. Probably. Kasi psychopath yun eh. Yun nga eh. Hindi naman siya na-cure dun eh. Kaya minsan hindi ako, tawag dito, hindi ako sure kung kapag may nakita kang bata, inosente ba talaga yan eh. Doon diba? Doon nga yun. Doon sisipa sa utak mo eh. No? Sa thoughts mo na parang nagagawa ng bata yan, di ba? Maraming psycho kids naalala ko sa United Kingdom may ganitong kwento eh. Yung pangalan ng victim si James Bulger. Yun. Ang nangyari kasi doon, nasa shopping center sila nung nanay niya. Alam ko yung story na yan. Oo. Probably familiar sa inyo to eh. Sa inyong lahat. Ayun, ang nangyari kasi doon, di ba, nasa shopping center yung bata. Inabduct yung bata. Inabduct yung bata, ng bata rin, na mas matanda sa kanya ng ilang taon. Tapos yun, dinala siya sa kung saan-saan, sinaktan-saktan siya. Ang malala nun, may mga nakakita naman na adults. Pero tingin nila, naglalaro lang sila. They did not see anything wrong kasi they're just kids. Kung ikaw nga naman yun, may isip ba na may ginagawang heinous yung mga bata na yun, yung mga bata yan eh. Pero kasi dahil nga mga psychotic yung mga bata na yun, alam nila kung kailan sila mananakit dun sa victim nila. At alam din nila kung kailan sila hindi mananakit kapag may dumadaang adult. So yun, namatay yung bata, nasagasaan pa nung train, if I'm not mistaken. If I remember correctly. Yun talaga yung case sa UK na talagang buong UK galit na galit dun sa dalawang bata. Yung iba nga daw, sinasuggest dapat bitayin yung dalawang bata. Ihang public. The things that kids can do would actually surprise you as an adult. Totoo. Kasi ikaw ba may isip mo yun ng bata? If you are sane, diba? So yun nga, nakalimutan ko yung pangalan ng dalawang batang psycho na yun. Malalaki na yun ngayon. Matatanda na sila, pero alam mo malupit. Yung isa sa kanila, okay naman. He grew up to be a gay person living with his boyfriend. Yun yung huli kong balita. Yung isa sa kanila, lumaki na child predator. Hinuli ng pulis, tapos pinakawalan ulit. Ito pa yung nangyari pala, no, before that. Before sila i-release or during their imprisonment as juveniles, as kids, sa juvie, binigyan sila ng bagong identity. Kasi nga, di ba, sobrang tindi nung galit sa kanila ng mga tao sa United Kingdom. So, anong nangyari? Binigyan sila ng bagong identity para kapag lumabas sila, hindi sila ma-identify agad. Lalo na lumaki na sila. Hindi na sila ma-identify nun. So, yung isa sa kanila, naging child predator. Naging child predator, tapos hinuli ng pulis, pinapakawalan ulit. Kaya sabi ng mga tao, ang hina ng justice system sa UK, very lenient pa. Doon na question ngayon yung justice system ng UK. Gagawang scary ng mga bata eh. Minsan, mga nakasalamuha ko ng bata, chill lang, hi. Ganun. Yan, pero beware of kids sometimes. They could do some serious shit. Naranasan mo ba yung ginawa kang panakot sa bata? Oo, gago. Ako din. Sa jeep? Ako din.
Di kasi di ba ano nga ako, Arabo ako. Nuhulihin ka nyo, Arabo yun, Arabo. Alam kasi nung nanay, Arabo ako. Ako naman. Tangina. Ako naman, pagkagasa ba umiiyak, yung monster, kainin ka niyan. So, tinitigan ko na masama. Ikaw kakainin ko. Gusto ko sabihin sa nanay, ikaw kakainin ko. Very suggestive yun, ha? Oopsie! Oops! Dahil yun nga, nakakaasar yung ganun, nakaka-insulto. Tsaka yung mga magulang dati, ganito eh. Kapag may Bombay na dumadaan, sige ka, hulihin ka ng Bombay. Ay, sasama ka nyon. Gago yun. Kasi iyak lalo. Nakakatangi kasi lalaki yung bata na may trauma. Matatrauma sa Bombay. Sa Indiano. Tangin nang yan. Sige, hulihin ka ng Bombay. Ang offensive, puta. Tsaka para mo na rin sinabi doon sa bata na hindi sila normal na tao. Gago, puta. Yan, low-key racist din itong mga Pilipino. Low-key racist. Dati ko pa sinasabi yun eh. May mga low-key racist talaga na Pinoy. Pag nakakita ng negro. Lolo, sama ka niya, no? Lolo, sige ka. Yun nga eh. Kupa lang, puta. Pero tingin ko naman, nagpo-progress naman eh. I'm talking, pinag-usapan natin dito yung pre-2010s na tawag dito, na interaction sa ibang lahi. Ganun. Tangin na ako nga sa jeep. Di ba yung unang kinuwento ko, kilala ako. Sige, hulihin ka niyan. Arabo yan. Sige ka, hulihin ka. Ginaganon yung bata. Tapos yung bata parang, tapos meron namang one time, puta na sa jeep ako. Ano yun eh, high school yata ako noon, if I'm not mistaken. Sige ka, hulihin ka ng mama. Sige ka, hulihin ka niyan. Sige ka. Ganun, parang kukunin ka niyan. Putang inang yan. Ba't ganun yung panakot? Anong klaseng parenting yun? Fucking stupid. Kaya nga, nakakapikon eh. Nakaka-grind ng gears. The things that people do are crazy. So, ayun nga, beware of stupid people all around. They're everywhere. They're everywhere. Always there. Panginong sama natin minsan eh. No? Putang inang yan. Kaya ako, feel free to unsubscribe. Minsan nga naisip ko, this just for fun. Minsan nga naisip ko, hindi kaya may mga na-offend na rin sa mga pinagsasabi natin dito. Kahit totoo naman din. Pwede naman mag-comment. Gago. Tanginan to. Kupa lang po. Sige. Anyway, may mga ka ba, pre? May mga weird love stories ka ba? Weird love stories. Ba't naman tayo napunta dyan? Very random thought nga lang to eh. Meron? Ano klaseng weird? Gano'n ka weird? Well, it's not necessarily weird, no, per se. Pero may mga na-encounter ka ba na nakarelasyon mo dati na sobrang akala mo normal sila pero they turn out to be really insane? Wala naman. Wala naman. Naging ex ko nung okay naman. Wala ba okay naman kami. Hindi ba sila yung mga murderous ex? Hindi naman. Uy, grabe. Hindi ko kaya. Kung ako nasa sitwasyon na ganun, parang hindi ko kaya. Di may mga ganung... It's either sila yung makukulong o ako. Ayun nga. May cases kasi may case na ganito dati. Naalala ko to. Yung mag-boyfriend sila tapos I don't know the whole story pero ito yung nangyari basically. Yung girlfriend niya sinuggest na magpakamatay siya. Ay, sa US yun, ano? Oo, nakalimutan ko yung pangalan ng babae na yun. Grabe yun. Tapos tinuloy nung guy. Nagpakamatay kasi I love you now, die. Parang ganun. So, yun, kaya natanong ko sa'yo kasi pinag-uusapan natin yung mga mga psychopaths. Mga crazy people. Yeah. Biglang naalala ko, may ganun ka bang experience? Wala. Yun nga eh. Weird love stories. Weird love stories. Pag weird, hindi na love yun eh. Weird stories na yun. Mga crazy ex stories. Susugod sa bahay. Lumabas ka dito. Ay, wala naman. May nangyari ba sa'yo dati yung may umaali-aligid sa ex mo? Oo. Tapos yung pala akala mo kaibigan mo lang. Tapos yung pala inaabangan kayong mag-break. Para pag nag-break na kayo, siya naman yung next. Di ba? Meron. yung mga sila, kung magselos dyan, kaibigan ko yan. Tapos nag-iasawa na niya ngayon. Pero okay lang. Goods naman lang. Happy for them.
Napaka-random ng episode na to. Roller coaster ang puta. Minsan may nagpapap na lang sa utak ko, pag-usapan nga namin to. Meron na naman, pag-usapan nga namin to. Ganun. May mga na-encounter na ako dati, no? Ang slimy talaga, gagi. Sige. Bagsak mo. Babagsak ko. Yeah. I'm not gonna name names. Okay. Teka nga, painom nga muna ako. Uho ka na naman. Anyway, yun nga. May naranasan ako dati ganito eh. Back then, meron ako naging air quotes na karelasyon. Kasi hindi talaga ako sure kung naging kami. Air quotes na karelasyon. Okay. Come on, man. You know that. Don't fuck with me now. Come on. Sige. Hindi, yun nga. Hindi kasi yun nga, di ba kami. Tapos meron kami isang friend pa na guy na chill lang, okay naman. Friends. Friends, ganyan. Tapos yung pala, umpisa pa lang. Naka-sniper na. Naka-crosshair na dun sa... parang trip pala niya yung karelasyon ko that time. Yung karelasyon. Oo. MU mo, MU. Hindi, actually kami na daw eh. Okay. Kala ko MU, malabong usapan. Yeah, you might say that. Sige. Tapos ang nangyari next, di ba naghiwalay na nga kami. Siya tong panay comfort sa akin na, dude, okay lang yan. Okay lang yan, Abdul. Ayos lang yan, Abdul. Panay ganon. Sabi ko, parang may nararamdaman ako dito Something off. Parang something off eh. Pero nung una, may nararamdaman na ako. Pero dahil sa gesture na yun, dahil sa mga pinagsasabi niya na yun, nako-confirm ko na. Okay. Sabi ko, puta, eto na. Slime. I know what you did there. Sliminess. Eto na. Okay. Tapos yun, nung tumagal, after ilang weeks lang, nalaman ko sila na. Kasi kinausap ako nung guy. Sabi ko, okay, sige, props sa'yo, respect na rin. So, sinapak mo, isa lang. Kinausap niya ako, sinapak mo sa ilong. Sincero. Syempre, nag-rate, talaga ako, talagang galit na galit ako. Pero hindi ko naman naisip na saktan siya, syempre. Hindi naman ganun tao eh, pero grabe, may mga tao palang ganun, ang slimy. Akala mo kakampi mo. Tapos biglang dumadamoves na pala, di mo alam. Binetray ka, gano'n. Yung trust ko na betray, tapos nagalit na ako sa mundo nun. And then, nung tumagal, okay na ako. Parang that's not worth it. Move on, gano'n na lang. Nagkatuluyan ba sila? Alam ko, hindi eh. Belat. Ang alam ko, hindi eh. Safe naman to, I did not drop any names. Papalala na, if you know, you know. Tamaan na. Pag tinamaan, umaray. Pero nung tumagal, wala na lang, okay lang. Sige. Parang iniyakan ko lang konti kasi, tangina, grabe, ganun yung ginawa niyo sa akin. Bastusan eh. Nung time na yun, sabi ko, bakit ganun yung ginawa sa akin? Masama ba akong tao? Alam mo, maano yan eh. Kung may nangyari sa yung ganyan, may question mo yung sarili mo eh. Yun nga. Then you'll start hating yourself. Diba? Yung parang... Buti na lang di ako umabot sa hate ng sarili. Umabot ako kasi sa ganun. Yung self-loathing. Self-loathing. Wala na akong karapatang mabuhay. Parang, masama ba akong tao? Ba't nararanasan ko to? Ganun. Yun nga. Pero yun nga, lessons lang naman daw talaga yun. It's part of growing up. Tsaka, looking back nga, ang hilarious na lang nung nangyari na yun. Nangyari sa akin yun. Ganun. Napakasawa, pangit. Antaba na. Joke lang, hindi tangina, naging crush ko to. What? Last time pinag-usapan natin yun. Yun. Pero yun nga, siguro kaya may nangyaring ganun, parang lesson lang talaga sa atin. Lesson lang din, trust no one. Pero may isip mo rin, sa dami ng tao sa mundo, sa akin pa nangyari. Actually, di ka naman nag-iisa. Yun nga eh. Tsaka nung time na yun, gagi, parang yung mga tropa ko nun, parang natanga sila sa nangyari. Parang, paano nangyari yun? Diba? Parang nakaraan lang kayo magkasama. Tapos biglang, ang bilis naman. Wala na kayo. May naalala akong quote sa anime. Sa tayo sa Death Note. Forgetting things are a girl's nature daw. Actually, it's also a guy's thing. Vice versa, paras lang. Bakit ba napaka-owning naman nun, na babae lang yung ganito, lalaki lang yung ganito. Tanginang yun. Kaya nagkaka-double standard si puta. Dahil sa mga ganyan thoughts. Don't you just find it weird? Ito, very explicit na to beware. Don't you just find it weird? Kapag babae daw gumagamit ng sex toy, empowered.
Pero kapag lalaki gumagamit ng sex toy, you're a fucking loser, you're pathetic. Hindi naman ako naka-expect gumamit niya. Oo, diba? Oo. Di ba nakita akong stand-up comedy na yun yung tinanong niya eh. Bakit ba ganun? Oo nga. Diba? Oo nga. Ngayon ko lang din naisip yan. Ba't nga ganun? Girls? Oo. Anyone care to answer? The joke lang. Comment kayo. Hindi, isa yun sa mga prime examples ng double standards. Hindi dahil nagiging we're trying to be funny. Hindi naman ganun. Pero why? Bakit? Diba? Anong nangyari? Saan nanggaling yung ganung thinking? O siguro kasi masyado nang maraming na-achieve yung lalaki, let the girls have it. Siguro yung hierarchy between babae at lalaki kasi iniisip nila, man of the house. Diba? Parang, pag gumagamit ka ng ganyan, wala ka pang asawa, ay, loser, ganyan. May natumbok ka eh, na nakuha ko. Parang biology natin, hierarchy, di ba? Man provides. Okay. Ganun yung paniniwala nila, di ba? A man provides. Man of the house. Oo nga, no? You say everything. Ikaw yung alpha male. Ganun. Gagyo. Parang ang loser pag gumagamit ka ng ganun sa kanila. At sa atin din mga lalaki, may mga ganyan lalaki na judgmental. Sex toy ka, ba't pwede ko naman mamukpok eh. Sorry. Pwede ko naman magbayad ng babae. There you go. Diba? Yun na nga. Machismo. Yun na nga. Toxic masculinity. Yun, nawawala yung pagiging natumbok. lalaki mo. Nadali mo, boy. Nice. Nice one. Ayun, diba? Very nice. Nga, no? Same lang. Tama ka rin. Buti na lang na mo yan. Na pinpoint mo yan. Kasi until now, Niisip ko, ba't nga ba ganun, ano? Bakit sa lalaki ang pathetic, sa babae okay sinasabi lang? nila, empowering sa babae kasi baka hindi na po provide nung significant other niya yung sexual needs ng babae kaya nagre-rely sa sex toy. Yun lang. Diba? Yun lang. Empowerment kasi hindi ka tumitingin sa ibang guy. Ganun. Ayun, di naman ang babae. Ingat ka nga dyan sa mic, natatamaan mo yan. Sorry. Natatama ng bling-bling ko. So. Ay, putang na nag-vlog-flex pa. Anyway, yun nga, balik tayo sa gano'n. No? Kasi nga, na-expect ng society na lalaki, man provides. Tayo yung leader of the pack. Ganun. So, pag nalaman nila, ay, nag-sex toy, wala pang asawa, loser. Hindi mo na ako naka-exp ng ganyan. Medyo may suggestive kasi na tawag dito. May suggestive na tawag dito. Suggestive na discussion dito kung bakit may double standards. Yes. 'Di ba? Malawak na usapan yun. I mean it goes way back. Yes. In history, throughout history as to why may double standards. Tsaka may mga argument pa na ganito Medyo stupid, pero argument na ganito. Bakit daw hindi na lang nila ipakita yung nipple sa babae? Kasi lalaki nagpapakita pag nag-shirtless kasi magpakita yung nipple. Hindi ko rin alam Diba? Bakit nga ba ganun? Pero kasi siguro nalaman nila na kapag yung sa lalaki nakikita nila yung boobs, let's say, nasa-sexualize. Sa lalaki, pag nakakita ka ng chest ng lalaki, wala lang Kaya siguro naging tabu na ipakita. Tsaka kaya may bra kasi siyempre yung boobs ng babae sagi yan di ba? Sakit yung pag umaalag walang support. Support kasi yung bra kaya kaya natatakpan yung nipple. Serious talk to Hindi I'm not trying to be funny here. Pero minsan mapapaisip kayo, bakit nga ba pinagbabawal natin to? Hindi kasi kung iisipin mo yung purpose ng bra, para siyang support para siyang bracket support sa babae. Babae, maki-explain sa amin, pero ito yung tingin ko dyan Kaya nasa-sexualize yung nipple kasi nga covered siya Ayun, okay. Sa ating mga babae, sa ating mga lalaki normal lang pag nag-shirtless tayo, kita yung utong natin. Normal na kasi nga flat naman tayo hindi naman tayo yung basta iba yung biology, yung katawan ng babae sa katawan ng lalaki. May something na suggestive nga dun sa medyo shape. Stupid nga parang diba? Parang free the nipple. Sige, preference mo yan pero yung iba kasi may ibang babae na minsan sobrang laki na nahihirapan sila na kailangan nila mag-bra. Minsan nagsasando pa Ayun nga din Yun, for support. Kasi 'di ba nagkaroon din ng yung free the nipple movement dati? Taon ba? 2000 basta 2010s yun if I'm not mistaken, ganun. Tapos mapapaisip ka, nga naman, ba't nga ba tinatakpan yan? Diba?
Anong nangyari? Hindi nga kasi intention na ma-sexualize yung nipple kasi yung bra ay support. Di ba? Sana tama ako, girls. Hindi seryoso to Saka naalala ko dati, di ba yung mga Pilipina, nung unang panahon pa, wala silang bra talaga. Talagang kita lahat. Equal. Tapos nung dumating yung Spaniards. Kasi yung modernization na tayo. Yun nga parang, hala, ba't kayo nakahubad ng ganyan? Naku, takpan nyo yan. Tsaka, pag masyadong gumalaw yung bubsata, parang pronto ka breast cancer. Ewan ko. Hindi ako sure. I'm not a woman. Girls. Girls, paka-explain, di ba? Nga, tangin ng mga pinag-usapan natin dito, random shit lang. Free the nipple. That's episode 28, random shit. The joke lang. May kwento ka ba sa akin? Wala naman. Ano ba? Anong kwento? Kahit ano. Tama ka ng tama dyan sa mic. Sorry na. Naiinis na ako Bigat ng bling-bling ko. Tapong ko yan The joke lang. Feel free. Sorry. Puta, ako naman yung tumama sa mic. Gago. Sige. Tawag dito, nawala ako Hindi, eto. Itong 2023, it's such a wild year. Yes, para sa akin. For me as an artist, just like anyone else. Sa career people, sa working class. Yun nga, may something sa taon na to na parang ginagago ka. Alam mo yun? Parang taon-taon naman tayong ginagago. Naniniwala ka ba sa mga feng shui? Di masyado. Hindi talaga ako believer nun. Tingin ko nga scam yun Pero, nung nabasa ko kasi yung feng shui ng mga Pisces. Pisces kasi ako Pisces ka. Ibig sabihin lang nun, I'm not alone in this, pero nung nabasa ko yung horoscope ko for 2023, it's not really good. Ganun din sa akin parang ang mangyayari, yung career mo, magiging rocky. Magda-downward spiral. Hindi naman downward spiral. Tanga ng term yan, buzzword po. Pero yun nga, up, down, ganon. Rocky. Rocky talaga yung taon. Totoo naman, may nakailang lipat ako kasi nga hindi nag-work dito sa company na to. Lipat ulit. Na-layoff kami dito. Lipat na naman. Sabi ko, tanginang hassle. Talon ka ng talon. Kaya parang sabi ko, maybe this is true, pero I still don't want to believe in it. Kasi tingin ko scam pa rin yun Kasi ako sa akin nasa horoscope. Paano kung yung pulhube? Ang horoscope niya. Ang horoscope niya, Pisces. Tapos magbabasa siya ng horoscope niya, yung career mo magiging rocky. Parang kupal naman. Medyo off talaga yung taon na to para sa kagaya ko. Parang taon-taon naman. Parang di pa natin nararanasan yung joy talaga. Yun yung saya, alam mo yun, yung parang malalaman mo kasi yan pag pag masaya ka na or naka-move on ka na sa shit na nangyari sa'yo. Pag hindi ka na natatakot maging masaya nang walang kapalit. Oo. Diba? That's life. That's life. That's adulting. Tsaka ito pa, this year kasi I just turned 30. Woo! Bakit ba takot na takot? Welcome to the club, bro. Bakit ba takot na takot yung mga magto-30 na sa number na yun? Anong meron sa 30? Hindi ko rin alam. Diba? Ako nung nag-30 ako parang 30 na ako, pucha. Naging stoic ako sa bagay-bagay, alam mo yun. Ito nga na sa mga 20s dyan na pinipressure yung sarili na dapat by 25, settled na ako. Dapat okay na yung career ko. Dapat bago ako mag-30, naka-invest na ako sa ganito. Ganun. Pagdagtong nyo ng 30, mawawala lahat yan. Tapos mararanasan mo na lang, yung parang kesara-sara. Whatever will be. Maging stoic ka sa buhay mo. Oo nga, Tapos may dadating kayo sa point na yun. Yun nga. Kaya advice sa mga 20s, parang chill lang. Enjoy nyo yung ride. Naalala ko nung nag-25 ako, puta nagka-midlife crisis ako. Ako din. Sabi ko, fuck, 25 na ako, anong gagawin ko? Ito pa rin ako, shit. Ako nga, 25 ako nag-start pumasok sa animation Lagi kong tinatanong sa sarili ko, tama ba itong ginagawa ko? 25 na ako. Shit. Yun nga Nung nag-30 ako, na-realize ko, ang bata ako pala para magkaroon ng midlife crisis. Ayun nga pero nangyari talaga Bigla ka naging melancholic for some reason. Yes, naging stoic. Yun nga Yung pagiging 30, parang ganito yung description ko dyan May paparating na tornado. Ayan na, si 30 years old. Ayan na. Tapos dinaanan ka. Yun na pala yun. Ganun.
Wala na, yun na. 30 na ako. Pansin mo nung nasa 20s ako, madali uminit ulo ko sa mga bagay-bagay. Gagi, oo. Madali maapektuhan sa mga shit na yan. Oo, ako rin naman eh. Diba? Paras tayo, galit sa mundo. Pagdating ng 30, parang... Zen. Oo. Yun nga, nangyari sa akin lalo na nung mid-20s ako. Puta, lahat na lang inaaway ko, di ba, sa studio. Lahat tayo dalawa. Oo, kung sino-sino na minumura ko. Pagtungtong mo ng 30 no? Parang... Pero sabi ni ganito, gano'n ka lang. Wala akong pake. Hayaan mo siya. Yes, he is right. Yeah, she is right. Yes. Makarma din yan. Oo. Dati parang very very combative. Sabi niya yun, tangan, pag nakita ko yun, basag mo ka sa akin. Di ba very combative tayo? Very, yes, confrontational tayo. Confrontational, yun yung nahanap kong word eh. Very aggressive yun. I'm 33. Parang, 33 na ako. 33 ka lang? Uy! Mukha ka lang 20, sir. Pagkakamalan pa ako estudyante. Punggo kasi ako eh. Gago nung college. Di ako makapaniwala. 17 lang ako nun Akala nila 28 na ako, ganun. Bastos eh. Mukha na daw akong pamilyado. Hindi kasi sa lahi talaga namin, sa mga kagaya kong Arab, mabilis talaga kami mag-mature. Pero yung utak, immature pa rin. Grabe. Self-deprecating ang puta. Ayun. Pero yun nga, ulitin ko, advice ko doon sa mga 20-something or mga 21, 22, 23. So enjoy the ride. Enjoy the ride. Enjoy pero your 20s. Huwag niyong kalimutan na magtago para sa sarili niyo. Pagtungtong niyo ng 30, huwag niyo kami gayahin. At saka, keep the self-respect. Yes. Yun talaga. Yun yung wala sa akin nun eh. Na-realize ko lang na magto-30 na ako. Shit, I should have kept more for myself. Kung yung 20-something na, kung makakausap ko yung 20-something na ako, sasabihin ko sa kanya, hayaan mo na lang, disrespect ka, wala namang mawawala sa'yo. Hayaan mo na lang, let go mo na lang. Di ba? Yun din. And there's more to life than what meets the eye. Yes. Yun na lang. Kasi naging problema ko rin to nung 20 ako po. Parang kailangan lahat mahabol ko. Ano tayo nun eh? Free-spirited. Yun. That by 25, ganito na ako. Yun nga, tangin ng mga standard yan eh. Kasi inano sa utak natin eh, na pag-graduate mo ng college, maghanap ka ng magandang trabaho. Para pag may maganda kang trabaho, makapagtayo ka ng maayos na pamilya. Parang vicious cycle. Magkakaroon ka ng magandang asawa pag may trabaho ka. Bullshit! Pag malaki sahod mo. Pag graduate mo ng college, pag sumasahod ka na, mabibili mo na lahat ng gusto mo. Wrong! You're mistaken. Yung palang sasabihin ko sa inyo sa mga college dyan, pag sumahod na kayo, pucha. Yung sahod nyo, puta, sunog. Yun na yun. Gaganon ka eh. Yun na yun. Tangin na kasi bills eh. Doon talaga napupunta eh. Adulting is hard. But as long as meron kang positive na outlook sa buhay mo. Magkaroon ka lang ng sarili mong set of standards. Yes. You'll be fine. You'll be fine. Tsaka wag kang maniwala sa mga yung mga set deadline sa life. Yes. Na kailangan sa 21-year-old day, sa araw na naging 21-year-old ka, let's say, dapat ganito yung na-achieve mo. Pag 22, dapat ganito ka na. And so on and so on. Kasi pag nag-expect ka ng ganyan sa sarili mo, mapo-frustrate ka eh. Tsaka pinipressure mo sarili mo eh. Pinipressure mo sarili mo eh. Parang gago nun. Yun nangyari sa akin eh. Tapos nung umabot na ako ng 25, 26, blah, 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 blah. Hindi ko naman na-achieve yung gusto ko kasi nga, may mga circumstance na hindi mo ma-achieve at that time. It's just a number, your age. Anyway. Sabi nga ni Looney, madadapa ka muna bago ka matutong lumakad. Shut up. Shut the fuck up. Bitch. Go fuck yourself. De joke lang. We should wrap this up. Yes. Ayan. Thank you very much everyone for listening. Thank you. Yes, we love you. Love you. Mama. That's it. Bye-bye. We're out. Out.